Uy, mga mahilig sa kasaysayan. Naisip nyo na ba kung sino ang unang nakatuklas ng masasarap na inumin tulad ng juice, tsaa at alak? Nagsimula ang lahat noong unang panahon. Bago pa man magkaroon ng mga supermarket o kahit gulong. Pinag-uusapan natin libu-libong taon na ang nakalilipas. Isipin nyo ang panahon na walang mga refrigerator o kahit mga tindahan. Kailangang maging matalino ang mga tao noon tungkol sa kanilang pagkain at inumin. Natuklasan nila na ang ilang mga prutas at butil, kapag naiwan ng ilang sandali, ay nagbabago sa isang nakakagulat na paraan. Nagfe-ferment sila, ibig sabihin nagbabago sila at nagiging bago at kakaiba. Ang aksidenteng pagtuklas na ito ang nagdulot ng mga unang inuming may alkohol. Malaking pagbabago ito. Ang mga inuming ito ay hindi lamang masarap, naging malaking bahagi sila ng buhay noong sinaunang panahon. Kaya, kunin ang iyong may nasyong sapatos na pampalibot sa oras at ating tuklasin ang mundo ng sinaunang alak. Ang mga arkeologo ay parang mga detective ng nakaraan. Hinuhukay nila ang mga sinaunang lugar at naghahanap ng mga bakas kung paano namuhay ang mga tao noong unang panahon. At alam nyo ba kung ano ang kanilang natagpuan? Mga ebidensya ng napakatandang inuming may alkohol. Sa China, nakakita sila ng mga banga na gawa sa luwad mula pa noong mga 9,000 taon na ang nakalilipas na naglalaman ng mga bakas ng alkohol. Ang tanda na nun, ipinakita ng mga bangang ito na kahit noon pa man, gumagawa at nasisiyahan na ang mga tao sa mga inuming may alkohol. Sa ibang mga lugar tulad ng Egypt at Mesopotamia, nakakita ang mga arkeologo ng mga pinta at sulat tungkol sa paggawa at pag-inom ng alak. Ang mga sinaunang larawan at salitang ito ay nagbibigay sa atin ng isang sulyap kung gaano kahalaga ang mga inuming ito sa kanilang mga kultura. Kaya ano nga ba ang mga sinaunang inuming ito? Isipin ang isang mundo na walang soda o kahit kape. Naging malikhain ng mga tao sa kung anong mayroon sila. Gumawa sila ng alak mula sa ubas, beer mula sa mga butil tulad ng barley, at mead mula sa pulot. Ang alak ay napakapopular noong unang panahon, lalo na sa mga lugar tulad ng Greece at Rome. Mayroon pa nga silang mga diyos ng alak. Ang beer ay sikat sa mga lugar tulad ng Egypt at Mesopotamia. Ito ay isang karaniwang inumin, kahit para sa mga ordinaryong tao. At pagkatapos ay mayroong mead na gawa sa pulot na parang mamahaling inumin noong unang panahon. Ito ay matamis at kadalasang iniinom sa mga piging at pagdiriwang. Ang bawat isa sa mga inuming ito ay espesyal sa kani-kanilang paraan at may natatanging papel sa buhay ng mga taong gumawa at uminom nito. Ang mga sinaunang inumin ay hindi lamang tungkol sa pag-alis ng uhaw, malaki rin ang papel nila sa ibang mga bagay. Ginamit ang mga ito sa mga seremonya ng relihiyon, mga pagtitipon, at kahit bilang gamot, kahit hindi namin ito inirekomenda ngayon. Isipin ang pagbabahagi ng inumin sa iyong mga kaibigan sa paligid ng apoy, libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang mga inuming ito ay nakatulong sa mga tao na magbuklod at makipag-ugnayan. Bahagi sila ng mahalagang seremonya at pagdiriwang. Naimpluwensyahan pa nila ang kalakalan at ang pagunlad ng agrikultura. Nagsimulang magtanim ang mga tao ng mas maraming ubas, butil at pulot upang matugunan ang pangangailangan para sa mga inuming ito. Kaya sa susunod na makita ka ng isang bote ng juice o isang baso ng tubig, alalahanin ang mahaba at kamanghamanghang paglalakbay ng mga inumin. Mula sa mga aksidenteng pagtuklas, libu-libong taon na ang nakalilipas, malayo na ang ating narating. Ngunit isang bagay ang nananatiling pareho, ang mga inumin ay nagbubuklod sa mga tao.